Ang kwentong ito ay hango lamang sa malikot na pag-iisip ng may akda. Kung may pagkakapareha man sa totoong buhay ng mga mababanggit na pangalan, lugar at pangyayari ay hindi po namin sinasadya. Magandang araw at gabi mga kakulay. Deep Red Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files. Niyayakap na ng dilim ang sinag ng araw. Lumilitaw na rin ang kulay pulang buwan na nagpapahagi ng liwanag sa kalangitan. Nagsilbi itong ilaw na nakasilip sa bintana ng musmus na bata habang tinudukot ang sariling mata gamit ang matutulis na itim na kuko. Kumakanta pa ito ng awiting pangbata sa nakakatakot na paraan ng pagkanta sa musika, kasabay sa tunog ang kapabalaghan ng kapaligiran. Dahan-dahang humarap siya sa salamin. Ngiti na nakakakilabot ang umusbong sa pagitan ng kanyang labi. Mahaba ang kanyang buhok. Mapuputla ang labi at umaagos ang sariling dugo mula sa kanyang mata. Habang ito ay pilit na binubunot dahil nakakabit pa ang ugat sa ilalim ng sistema. Nagtagumpay siyang dukutin ang mata niya. Wala pa rin siyang tigil sa pagkanta. Lumipas ang ilang segundo. Mas unti-unting tumurugo ang kulay ng buwan, kasabay ng paglakas sa kanta ng bata. Sunod niyang ginawa ay kinuha ang matalim na metal. Kaharap pa rin ang salamin. Una niyang ginawa ay sinuklay ang mahabang buhok at ito'y inayos. Tila ba'y may binabalak siya. Nang natapos suklayin ang buhok, bigla na lang nitong ginamit ang matulis na metal sa pagputol ng kanyang tenga, dahilan upang magtalsikan ang dugo sa salamin. Natapon naman kung saan ang tenga at di na ito nag-abala pa na hagilapin sa kung saan. Imbes ay tumayo siya at tumingkayat sa salamin upang dilaan ang dugong nagtalsikan dito. Umaagos ang dugo ngunit hindi ito inalintana ng bata. Tila ba'y isa siyang alipin ng sarili na pagmamay-ari ni Satanas dahil hindi niya ito kayang pigilan. Nasaktan siya. Para bang nakasanla sa demonyo ang kaluluwa na bitag na ng impyerno dahil wala siya sa sariling katinuan. Ipinagpatuloy ng bata ang pagkanta. Kantang nakakatakot sa pandinig kapag siya ang kumakanta. Sunod niyang ginawa ay kinuha ang karayom sa kanyang tabi. Isang bote yun. Tumigil siya sa kanyang inaawit. Saglit na naglakad at pinuksan ang bintana kung saan nakasilip ang pulang buwan. Tinanaw niya ito bago bumalik sa harap ng salamin. Bukas ang bintana nang naisipan niyang patugtugin ang kanta sa simbahan gamit ang mga lumang instrumento sa loob ng silid upang ito ang lumilikha ng tunog. Pinagmasdan ulit ng batang babae ang sarili sa salamin.
Walang kapintasan ng kanyang muka. Maliban na lang ng ito'y kanyang sinira. Wala na siyang isang mata at isang tenga dahil tinanggal na niya ang mga ito. Katulad ng ginagawa niya tuwing aalipustahin ang sarili. Ngumiti siya sa salamin bago pinuksan ng isang bote na may lamang karayom. Binuhos niya ito sa kanyang kamay at inilagay niya ito sa kanyang bibig. Nagawa pang nguyain ang mga ito. Namilipit siyang lunukin ng karayom kaya naman nang di nakayanan ay naisuka niya ang mga ito. Kasabay ng pagsuka niya ng nangingitim na dugo. Nang natapos ay inayos muli ang sarili na para bang walang nangyari. Lakas loob siyang ngumiti ulit sa salamin. Tila bumubulong na naman sa kanya ang itim na mahika ng dyablo upang gawin ang sunod na hakbang. Kinuha niya ang bakal na may katamtamang laki lang na pwedeng maipasok sa bibig. Inihampas niya ito sa mga ngipin niyang kay gaganda. Agad naman itong naduro at nahulog sa sahig. Ngunit ang iba ay nakakapit pa din. Hindi lahat ng kanyang ngipin ay natanggal. Kung tatanungin man ang kalawakan kung anong nangyari sa kanya, marahil sasabihin nitong nililin lang siya ng pulang buwan. Kung tao naman ang magbibigay ng simpatya, sasabihin lang ng mga ito'y sira lang ang utak ng bata na di man lang nararamdaman ang sakit na dulot ng pagpapasakit nito sa kanyang sarili. Nagawa pa nitong kunin ng lubid. Inayos niya at inilagay sa lieg. Hinila kung talagang matibay na. Ngunit humahalakhak ito at tinanggal muli. Tumawa ng malakas. Kasabay ng mga nag-uunahan na luhang lumalagaslas. Ramdam na siguro niya ang sakit. Kaya hinawakan niya ang parte ng matang dinukot niya. Ang tengang tinanggal niya at lalamunan niya na tila'y may tinik pa ng karayom. Napasigaw ang bata habang umiiyak. Dahil sa dinulot nitong sakit at hapdi na ngayon ay kanyang nararamdaman. Inilabas niya ang lahat ng hinaing. Pinipilit niyang bumangon upang tingnan muli ang sarili sa salamin, upang bigyan ng munting ngiti ang labi. Ngunit ang paa niya'y di makatayo. Tanging sa sahig lang kung saan niya pinulot ang lubid na inilagay sa lieg bago tinanggal. Tunay ngang ang bawat tunog ay natatapos. Ang bawat dilim ay nabibigyan ng liwanag. Gaya ng kung paano natapos ang tunog na pinakanta niya sa lumang instrumento. Doon din lumantad ang sigawan sa labas ng madilim na silid. Kaya narinig ng bata ang sigawan ng magulang na nagmumula sa labas. Nanggigigil na naman siyang kinurot ang tenga upang di marinig. Pilit niya na namang dukutin ang mata upang walang makita. Gusto na naman niyang pigilan ang lalamunan upang huwag sumigaw na tama na, suko na. Naisanan niyang tumayo para pagmasdan ang sarili sa salamin. Datapwat nananatili pa rin siya sa sahig na para bang nakikita niya ang di dapat makita na kalagayan ng magulang sa kabilang pader. Kaya pilitin man na tumayo ay nalulumpo pa rin siya. Nawawala na naman sa katinuan si Sisa na siyang ngalan ng batang babae. Umiiyak na naman siya dahil sa bangayan ng kanyang magulang na naririnig sa labas.
Pilit niyang kumanta upang matakpan nito ang boses na kay lakas sa labas. O di kaya'y patugtugin muli ang kanta sa simbahan. Gamit ang lumang instrumento nang sa gano'y wala siyang marinig. Di niya napigilan ang sarili sa panginginig. Kung kaya't tumayo siya at kinuha ang isang kasangkapan na ginamit niya upang hilahin ang kanyang mga buhok. Sumabay naman ang balat niya dahil sa talim nito. Para tuloy niyang binabalatan ang sariling ulo sa lagay na ginagawa niya. Nagbabaka sakali siya na matanggal ang sakit ng kanyang ulo na tinatamasa kapag ito ang gagawin niya. Habang sinasaktan niya ang sarili, patuloy siyang namamanhid na di maramdaman ng sakit dahil mas matindi ang kanyang nararamdamang emosyon sa puso. Kasabay ng utak niyang kung ano-ano ang iniisip. Ipinagpatuloy ni Sisa ang ginagawa sa sarili nang di man lang nararamdaman ni katiting na hapdi. Patuloy niyang inaahit ang buhok sa ulo. Kasabay ang balat niya. Malapit nang sumibol si Haring Araw. Ang pulang buwan ay minsan lang nagpapakita sa ilang taon. Nagkataon lang din kasi ito sa bangayan ng kanyang magulang. Narinig pa rin sa kanyang silid. Matagal na siyang di lumalabas dahil sa away na kanyang naririnig. Kung minsan ay nakikita niya pa na minamaltrato ang ina ng kanyang ama. Nasisiyahan itong sinasaktan ng ina niya. Kaya nasisiyahan din siyang sinasaktan ang kanyang sarili. Humihiyaw si Sisa habang ginagawa yun sa sarili. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ayaw niyang naririnig pa ang sigaw sa labas ng kung ano-ano. Hindi siya nakontento sa ginawa niya kaya kahit natapos na niyang tanggalin ang mahabang buhok gamit ang pang-ahit na matalim ay sinunod niyang gamitin ito sa pagbalat ng balat sa kamay. Ginamit niya ito upang balatan ang sariling kamay. Nang sa gayon ay di niya maisip kung ano na naman ang gagawin ng ama sa ina niya. Malilibang kasi siya at maaagaw ang atensyon niya sa kanyang ginagawa. Nasa murang taon pa lang ang batang si Sisa, ngunit mulat na sa realidad ng buhay. Sa puntong ito, nais niya namang kalmahin ang sarili. Ngunit hindi pa niya magawa dahil di siya nakatingin sa salamin. Kapag kasi natatanaw niya ang sariling refleksyon ay natatauhan siya na parang naaalala niya kung sino siya. Kaya guguhit na lang ng bigla ang ngiti sa mga labi niya. Bagkos sa pagkakataon na ito, hindi niya natanaw ang salamin. Kaya patuloy niyang sinasaktan ng sarili at di niya makilala kung sino siya. Tanging kayakap niya ang dilim na sinaluhan pa ng pulang buwan sa kalangitan. Para bang nag-uusap ang panahon na makisabay sa sakit na kanyang nararamdaman. Lumakas pa ang ingay sa labas, kaya mas lalong nawawala na sa katinoan si Sisa. Nasa 7 taong gulang pa lang kasi siya ay ganun na ang kanyang mga magulang. Di man lang nila napapansin ang paglaki ng kanilang anak. Ito ang dahilan na naging malayo ang loob ni Sisa. Kaya di nila alam na
Nagkakaroon na ito ng trauma, depression, at iba pang uri ng mental disorder. Kaya ganoon siya makasakit sa sarili niya. Sa ilang taon na lumipas, ganito kalala ang nangyari. Dahil din mismo sa sarili niyang magulang. Sa pagnanais ng bata na makawala sa bangayan ng magulang, ang sariling katinuan niya mismo ang nawala. Lumipas pa ang ilang oras. Malapit na ang bukang liwayway. Kinakain na ng liwanag ang dilim sa kalangitan. Doon din ay natigil na ang ingay sa labas. Nabalik na sa katinuan si Sisa kaya tumayo siya. Sa pagtayo niya ay sinilip niya ang butas sa pintuan upang makita ang kaganapan sa labas. Napatakip ng bibig si Sisa sa nakita mula sa butas kung saan siya nakasilip. Nang umatras siya'y natumba niya ang salamin na nasa likuran kaya nabasag ito at nasugatan siya. Nakita niya ang sarili, kaya pinagmasdan niya ang di kaaya-ayang muka. Hindi na siya makikilala sa katauhan. Ngayon niya lang naramdaman ang sakit na dulot ng ginawa niya, ngunit huli na. Pinunasan niya ang munting luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Bago kinuha ang papel at nag-ukit ng mga katagaroon gamit ang sariling dugo. Ngumiti siya sa sarili bago kinabit ang lubid sa kisame na may kasamang kutsilyo nang sa ganun ay sa paglalambiti niya sa taas ay masugatan din ang leeg niya at di na siya maghihintay ng ilang minuto bago mawala ng hininga. Sumapit na si Haring Araw. Walang Sisa na lumabas sa silid. Kaya pumasok ang ama niya sa kanyang silid. Laking gulat nito na nakalambiti na ito sa taas ng kisame. Gulat siya nang makita ang anyo ng anak. Nang umihip ang hangin, nakita ng ama ni Sisa ang nakaukit sa papel na isinulat nito bago namatay. Nakita ng ama ni Sisa sa papel ang isang manok na kinakatay niya na siyang lumikha ng ingay kagabi. Bagkos sa mata ni Sisa, ang nakikita niya, ito ang kanyang ina na kinakatay ng ama niya at sinasaktan, ngunit ang totoo, matagal na itong patay noong siya'y isinilang pa lamang. Si Sisa ay matagal nang may sira ang pag-iisip, ngunit di aakalain ng ama na darating sa punto na ganito ang mangyayari. Kaya sa huli ang kanyang pagsisisi na dapat pala'y minabuti niya ang pagtingin sa kilos at galaw ng nag-iisang anak upang di sapitin ang ganitong pangyayari. Isang imahe sa anino ng isip lang pala ni Sisa ang dahilan ng kanyang kasawian sa buhay. Bagay na di katanggap-tanggap sa pananaw ng kanyang ama. Magandang araw at gabi mga kakulay. Deep Red Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files.